So kanina nga lamang po ay opisyal ng inanunsyo ng mga Japanese organizers na ang bigating mega showdown sa pagitan ng dalawang undefeated Japanese superstars na sila Naoya Inoue at Junto Nakatani ay sold out na. Wala na pong available ticket sa Tokyo Dome para sa bakbakan ng dalawa na siyang nakatakdang ganapin sa Mayo 2. Ito ay sa kabila ng may 55,000 seating capacity ang nasabing venue. Kaya naman ibig sabihin po niyan ay 55,000 katao ang dadagsa sa Tokyo Dome sa gabi ng kanilang sagupaan. Ayon sa mga Japanese organizers, ay napakalaking bagay daw nito para sa kanila. Kasi kung iisipin umano ay wala naman masyadong build-up at pag-hype na ginawa para sa laban. Pero mahigit isang linggo pa bago magtuos ang dalawa ay na-sold out na agad ito. Wala nga daw masyadong trash talkan na nangyari para ibenta ang laban kagaya sa mga ginagawa ng boxing sa Amerika. Pero ubos pa din ang 55,000 na tickets. Isang patunay lamang umano ito na hindi kailangan ng bunganga para bumenta ang laban. At bagkos alam daw ng mga tao na kapag magaling talaga ang mga fighter na magtutuos, ay handa ang mga ito gumastos upang manood ng laban. Ganun pa man ay hindi lang po ang 4 na titulong pinanghahawakan ni Inoue ang pinaglalabanan ng dalawa dito. Dahil higit pa sa mga world title belts ang kanilang pinanghuhugutan. Ito ay dahil ang mananalo sa kanila ay ang siyang tatanghalin bilang greatest Japanese fighter of all time. Kaya tiyak na gagawin talaga ng dalawa ang lahat ng makakaya nila upang makuha ang corona bilang GOAT ng Japanese boxing. Lalo pat ito na ang pinakamalaki at bigating laban sa buong kasaysayan ng Japan. Sa kabilang banda naman mga idol ay alam nga po nating lahat na madalas pag-usapan ng fantasy fight sa pagitan ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao at ng undefeated knockout artist na si Gervonta Tank Davis. Kung saan madaming banyagang fans na hindi na nakaabot sa kasagsagan ng kalakasan ni Pacquiao ang siyang nagsasabi na papatulugin umano ni Davis ang nag-iisang 8 division champion ng boxing. Subalit tila nabanas na nga po sa mga ito ang former world champion na si Shawn Porter. Kaya naman nagsalita na ito sa kanyang podcast. Ayon kay Porter ay hindi naman daw sa binabastos at winawalang hiya niya si Davis kasi magaling na fighter naman daw talaga ito. Pero hindi mo daw ito pwedeng ilagay sa level ni Pacquiao, lalo pat kung sa 135-pound lightweight division ng laban gaganapin. Paliwanag ni Porter na wala umanong debate at kailangan pag-usapan kasi yung mga panahon umano na nasa lightweight division si Pacquiao ay yung mga panahon na nasa kasagsagan ng kalakasan ito. Ito umano yung bersyon ni Pacquiao na hindi napapagod at walang tigil sa pagbabato ng mga suntok. Kung titingnan mo daw kasi ang galawan ni Davis ngayon ay makikita mo umano na masyado pa itong hilaw para sa isang Manny Pacquiao. Yan daw ang kailangan intindihin ng mga fans ni Davis, kaya lalamunin lang umano ito ng buhay ni Pacquiao. Giit ni Porter na ito na daw ang huling beses na magsasalita siya patungkol sa fantasy fight ng dalawa kasi para daw siyang baguhan at walang alam sa boxing sa tuwing binabanggit niya ang pangalan ni Pacquiao at Davis ng sabay kasi hindi daw talaga magkalibel ang dalawa, malayong malayo. Samantala, dahil ngayon nga po ang pangalawang taong anibersaryo ng naging pagdurog ni Ryan Garcia kay Devin Haney, kaya naman muli itong ipinaalala ni Garcia sa mga fans. Ayon kay Garcia ay bagamat nabura umano ang naging panalo niya sa mga kartada nila, ay hindi umano mabubura sa isipan at alaala ng mga tao ang gabing ito at ginawang pagwasak niya kay Haney. May posibilidad po na magtuos pa ang dalawa sa hinaharap nang dahil sa pareho silang kampiyon sa welterweight division. Kaya magdedepende na lang ang lahat sa kung magkakasundo ba sila sa negosasyon. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.